marhay na hapon sa Indogabos. Ngunyan, nahiling nindo ako live digdi sa estasyon kan sa tuyang mahal na estasyon DCGB. Mga tugang, kumusta po kamo ngunyan? Na Chinese New Year. Singing choir. Ano pa, Chinese? Oyo. Happy. Okay? So, pa-choir, happy. Masaya ako sa inyo. Masaya tayo lahat. At magsaya tayong lahat kasi marhay. Ano? Pag sinabing marhay, sa English, good. Sa Chinese, how. Okay? So, yan po mga tugang ang sa tuyang pag-uurulayan. Maging marhay ang sa tuyang aldaw. Marhay ngunya na aldaw ning petsa 12 kang Pebrero mga tugang ang aldaw ning Biyernes, ano? Mag-iribahan kita giraray. Pero bago kita magpadagos ka sa tuyang programa mga tugang, magpangaji muna kita. Okay? Magpangaji muna kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pangadyon ta mga tugang, ang pangadyon na paborito ta, ang memorare. Hagadon ta sa mahal na Berhen, sa tabang ka sa tuwing mahal na Berhen, natabangan kita. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Berhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong, na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga Berhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At iningi namin sa iyong mahal na Berhen Maria na pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan po niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nagmamanage o nangangasiwa o namamahala, at lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho, ang lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na rin ang aming mga tagapakinig. Nanawa, iligtas kami sa anumang kapahamakan at anumang mga kasalanan, anumang kasamaan, upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Tulungan po ninyo kami na gamitin namin ang aming mga boses, ang aming kakayahan sa pagpapalaganap ng kabutihan at kaligtasan. Gamitin po, kasangkapanin po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, kumusta po kumungunya na aldaw? Happy Chinese New Year. Kaya nakapulang-pula si Father Butch, preparasyon din yan sa Domingo. Valentine, okay? Father, may Valentino ka ba? May Valentino. Valentina. Ang importante, yung nagmamahalan kita ka, boss. Importante, padagusun ta ang pagmamahal, ang pagkaminuruutan sa pagkat actually, iyan naman ang sabi ni Christ Iyan naman ang utos ni Kristo sa tuya, gabos. Magkaminuruutan ka mo. Sabi nga ni Kristo, people may know that you are my followers, you are my disciples, if you have love for one another. Kaya kung kita nagkakamahala, nagkakaminuruutan, magibo kita ng karahayan, maisip kita ng ikararahay. Alam mo si Santo Tomas, may igwa siyang magayunan na definition ng love. Yun na nga ni benevolence and beneficence. Ano yung bene? Pag sinabing bene, good yun. Well. So, in other words, if you love someone, you have to wish someone good. Yan. Ang pagmamahal, walang iba naman kundi pagpaparahay. Good. Kaya sabat mo yan, marhay na hapon. Sa show how. So, ibig sabihin, marhay. Kaya, gibutan ng marhay. Mag-wish kita. Anong gusto mong mangyari sa tao? Yan importante mga tugang.
mag-wish. Ano bang gusto mong mangyari sa tao, importante yan. Mag-wish tayo sa tao. At the same time, benevolence. Ano yung benevolence? Okay? Beneficence. Okay? Benevolence is you wish something well to the person. Okay? Parang sinasabi, naghangad ka, ay sana maging mayaman siya, maging marhay siya, maging malusog siya, arugan, wish something good. Okay? Ang pangalawa, hindi lang wishing, but doing or making beneficence. Ibig sabihin, facence sa Latin, facere, meaning to do something well. Yan. Kaya magayon ng mga tugang, kung hindi ka makagibo ng marhay, at least, mag-isip ka, mag-wish ka, manghangad ka ng ikararahay. Kaya ngunyan, binabati ko po ang sa kuya mga tugang, nandiyan dyan sa UST, of course, ang mga kaparian. Actually, kairiba ko sinda, naghali nga tulos ako, sabi ko may programa pa ako, sabi ninda, sige, iniwanan ko na sinda, nagkakarakan kami. Sabi ko, maduman ako sa estasyon. Siyempre, sinelebrate namin yung Chinese New Year. Kasi sa community namin, siyempre, may mga, lahat naman tayo may dugo na yatang Chinese kasi kami may dugo Chinese kami. Okay, so, yun, ang kagayunan sa mga tugang, sinelebrate nito. Of course, yaon niya si Father Edwin Lau, okay? Lau, okay? So, Chinese yun, siyempre, Lau nga O, si Father Edwin Lau, okay, siya. Of course, yaon niya si Father Don, ang kanya, Chinese din yun. Okay? Lim, ang kanya nga ang nanay niya, Santos nga lang. Okay, Father Don Lim Santos, okay? And then, si Father Ivan, bago yan, napadi niya sa UST Legazpi, Ivan Obando, okay, Father Ivan, taga Cebu yan, ano? And of course, si Father Joseph Rakid, si Father Ram de Belen, and of course, sa mumpadi na ngunyan, sa muyang prior, si Father Felix Legazpi, at the same time, sa muyang rector, si Father Ernesto Arceo. Okay? So, yung binabati ko po ang sa mga tugang sabi ko, sige, mahali na ako. Pinaano man ninda ako sabi nga, sige na Butch, may programa ka pa. Okay. So, kaya ako digding ko niyan sa estasyon. Okay? Mga tugang ngunyan, petsa 12, kang bulan ng Pebrero, igwa ko sa hindi naman istoryang itatao. Okay? Ang istoryang itatao ko, manunugod ini mga tugang, ang pamagat nito ay pasahing pauwi. Ano yung pasahing pauwi? Pasahe pauwi na siya. May isang barkong nasira sa gitna ng dagat. Ngunit may isang tripulante na nakaligtas at siya ay napadpad sa isang malaking isla. Sa islang iyon ay maraming pagkain, mga prutas, sariwang tubig at lahat na ang kinakailangan niya upang siya ay mabuhay ng sagana. Ganda, di ba? Isang islang mapadpad ka doon, mabubuhay kang sagana, hindi ka magkukulang dahil may pagkain Ngunit, kahit na ganun pa man, ay naging malungkot siya. Talaga hindi mo talaga makapagpapasaya ang mga bagay-bagay. Kahit paikutan ka ng pera, natutulog ka na sa pera, hindi ka pa rin magiging masaya. Malungkot pa rin siya. Naalala niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kakilala. Kaya nga, naglulundag siya sa tuwa ng isang araw, pagkaraan ng maraming buwan, ay may nakita siyang isang barko na papalapit sa isla. Gumawa siya ng paraan upang siya ay makita at siya ay maligtas sa islang iyon. Tinanggap siya ng kapitan ng barko at binigyan siya ng mga bagong damit at kagamitan. Pinakain siya ng mahusay at binigyan ng malambot na higaan. Wow, nakahiga pa siya sa kutson.
Matagal niya nang inaasam-asam din yan. Ipinangako pa ng kapitan na siya ay dadalhin ng walang bayad sa kanyang sariling bayan. Wow! Libre na itong pamasahing ito. Ano? Hindi kaya nga sabi, pasahing pauwi. Pauwi na siya eh. Sa laki ng utang na loob, ay ipinangako ng tripulante na pagsisilbihan niya ang kapitan ng barko sa lahat ng hiniling nito. At ito naman ay tinupad niya. Kaya't pagkaraan ng maraming araw, sa gitna ng mapanganib na paglalakbay sa dagat na iyon, ay dumaong ang barko sa bayan ng tripulante. Mabuti na lang nakauwi siya. Ano? Dito ay sinalubong siya ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kaibigan at mga kakilala. At sila ay naging maligaya muli. Yan. Diyan po nagtatapos mga kaibigan ang ating maikling kwento na pinamagatang pasahing pauwi. Ngayon, ano ang ating matututunan na leksyon sa kwentong iyon? Alam mo yung kwentong ito ay hindi lang ginamit ko o iskwento ko sa inyo na basta-basta na lamang. Alam mo, meron akong sasabihin sa inyo kung bakit ko ito ikinikwento. Dahil dito sa mundo, binigyan tayo ng Diyos eh. Libre, di ba? Libre. Libreng hangin. Okay? Libreng tubig. Lahat libre. Nga lang, siyempre, Father, libre pa ba ang tubig? Oo, libre. Libre. Nga lang, bakit Father binibili ng tubig? Ang binibili dyan, hindi yung tubig. Yung serbisyo sa pagpapatubig. O ganun din, oxygen. Libre ba ba oxygen? O pero pag sa hospital, Father, hindi libre ang oxygen, binabayaran. Ano? Libre ang oxygen. Ang binabayaran doon, hindi oxygen, yung tangke ng oxygen. Yung paggawa, na ipasok yung oxygen sa tangke. Ay libre. Ano libre? Pantubig, ulan, libre. Lahat libre. Alam mo, ang tao lang ang nagpapabayad. Pero ang sa Diyos, hindi. Yan ang problema. Kaya tingnan mo, sino nagpapahirap? Hindi ang Diyos, kundi yung tao. Yan ang ibig kong sabihin, mga kaibigan. Dito, ituring natin na tayo ay parang yung tripulante. Napunta dito sa daigdig na ito. Na minsan, nakakalimutan na natin. Nakakalimutan na natin. Uuwi din tayo uli. At doon magkikita-kita tayo muli. Magkikita-kita tayo. Sabi nga, there's no place like home. Ano? So, ano bang mga aral na matatagpuan natin sa kwentong ito? Ano bang mapupulot natin? Masasabi natin na ang barkong iyon ay ang ating simbahan. Kaya nga madalas, yung simbahan, ikinukumpara sa isang barko ni Noah. Okay? Simbahan. Okay? At ang kapitan ay walang iba kundi si Jesucristo. Yun. Okay? So yung pong gusto ko. Kinuha niya tayong lahat sa kanyang barko noong tayo bininyagan. So nakasama tayo sa barkong yon. Okay? At naging barkada niya tayo. Kaya barko, ang barkada, barkada. Galing ang barkada po, ibig sabihin, galing yan sa barko. Hindi natin alam. Actually, nalaman ko lang, kailan lang yan na ang barkada pala, ang tawag barkada, kasi yung mga tao na nakasakay sa barko, ang tawag mga barkada. Okay, yan. So, dahilan sa sandaling iyon, ay naging ampun tayo ng kanyang amang nasa langit. Sa pamamagitan ng sakramento ng banal na Eucharistia, ay pinalulusog ng ating Panginoon ang ating mga kaluluwa. Kaya importante mga kaibigan, na tayo talaga ay pagsimba. Okay, importante yan. Kapag ito ay nagkakasakit, ay pinagagaling niya
sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal o tinatawag natin the sacrament of penance. Okay? Ang mga utos niya ay sasampu lamang. Ha? Ang 10 mga utos o 10 commandments, ang piloto naman ng barko o ang nakikita nating kumakatawan ng ating Panginoon ay ang banal na Santo Papa. Yan. Para ang Santo Papa, siya ang nagtitimon. Siya ang nagdadala sa atin sa mapanganib na dagat ng buhay at iniligtas tayo sa mga bagyo at malalaking alon. Walang kapansanang mangyayari sa barkong ito na walang iba kundi ang ating simbahan o Iglesia Katolika. Maliligtas tayo sa lahat ng sakuna sapagkat ang ating kapitan ay ang ating Panginoon mismo. Kaya si Jesus, siya ang kapitan. Naalala ninyo nung ang mga alagad ni Jesus, si Jesus inabot ng malaking bagyo doon sa lawa. Okay? O ano sabi ni Kristo? Hindi pa kasi nila kilala si Kristo. Tumahimik. Tumahimik ang dagat sa kanyang salita. Yun, doon nagtaka, sino itong taong ito? Si Kristo yun. Sa pamamagitan ng barkong ito, ay makakarating ang lahat ng mga pasahero patungo sa kanilang patutunguhan. Ang ating daungan ay ang ating magiging huling hantungan, ang biyaya ng kalangitan. Yun. Sapagkat lahat gusto nang mapunta sa langit. Yun. Yan ang mahalaga, mga kaibigan. Wala sino man sa atin dito ang gustong mapunta sa impyerno. Meron ba? Meron ba? Sinong gusto mapunta sa impyerno? Wala. Gusto natin maging masaya. Kaya sa langit, ay walang ibang lugar kundi lugar ng kasiyahan. Sa impyerno, lugar ng kalungkutan at lahat na sisihan ang sisihan. Kaya ang gulo-gulo. Okay? So yun po ang mahalaga na paalala sa atin. Kailangan matutuhan natin malaman, mahalin, at pagsilbihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ating Panginoon na siyang anak ng Diyos. Mga kaibigan, tandaan natin na tinuruan niya tayo sa pamamagitan ng banal na simbahan, ang Iglesia Katolika. So yun po ang kwento sa atin ngayon, mga kaibigan, na nagpapaalala lang sa atin na lahat ay libre. Lahat po kasi ay galing sa Diyos. Kaya sabi nga, ibigay natin din ang ating kakayahan kung pwede. Sa tulad ng pagbibigay ni Kristo na libre. At ayun, mga kaibigan, oras po natin ngayon ay 1 o'clock, 27 minutes after 1 o'clock. Tayo muna ay mag-commercial. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan,
may problemang pangkalusugan, may mga bukol ba kayong nakakapa sa inyong dibdib, ovarian cyst or cervical cancer? Halina't pa-detox na sa Neens Wellness Center para matulungang matunaw ang inyong mga bukol sa dibdib or sa ovary or goiter na hindi lumiliit. Pakinggan ang ating buhay na patotoo ni Odessa Gaton kung paano natulungang mawala ang kanyang bukol sa dibdib at sa ovary sa pag-inom ng mga product ng Neens Wellness Center. At ang matagal niya ng pangarap na masundan ng kanyang panganay na anak ay natupad sa tulong ng pagkiklansing sa Neens Wellness Center. Ako po si Odessa Gaton, taga Banyadero, Daragaan Bay. Sumasakit po ang aking dili. May bukol po, tsaka lumalabas na nana. Bakit dito mo naisipan magpunta? Kasi nalaman ko na nagpagamot dito ang aking papa. May sakit sa sa balat, sa kasabaga. Gumaling po ang papa ko. Uminom ka ng mga supplement ko, ilang buwan lang? 3 months po. After 3 months, anong nakita mo? Guminhawa na po ang aking pakiramdam. Nawala ba yung bukol? Opo. Ang pamamaga? Nawala po yung lahat. Ano pa yung naitulong sa'yo? Na-cleansing po ako kaya po nabuntis ako. Magpunta na sa pinakamalapit na Neens Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf powder with Active Clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Biogesic tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Okay mga tugang, balik kita sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Kasabag ko,
Sa tuyang istorya, ang istoryang pasaheng libre. Okay, mga tugang. Ngunyan, libre ang pasahe. O dapat maghanap kitang kairiba. Libre naman ang pamasahe. Libre ang pauwi. O dapat maghanap kitang kairiba. Alam mo, ngunyan aldaw sa Ebanghelyo, iyan sana ang satuyang tutukaron manggiraray. Ano? Pero bago kita magpadaos ka sa Ebanghelyo, gusto ko munang batiin, i-greet ang mga nagkikinig sa tuya sa Facebook Live ng DCGB News Online. Of course, ang sa kuyang pinsan na nasa Japan, si Manay Baby at Manay Tony, si Alan na nasa Manila, si Manay Ampi, si Teresita Hakubo, of course, si Remedios Nocetti Benibe, na nagdadawog sa tuwi dyan sa Washington Drive, Legazpi City. Happy Chinese New Year, sabi niya. Of course, si Alvin Dado, good afternoon. Kung Hifatsoy, okay? And of course, mga tugang, gusto ko rin basahin so text digdihon ni Iguan text ni digdi. Good afternoon ni 8928. Good afternoon, Father. Nakikinig po ako dito sa Bakakay. Thank you sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng Diyos at pagbibigay ninyo ng inspirasyon para mawalan kami ng pag-asa sa kabila ng hirap at pinagdaraanan natin ngayon. Tama yan. Magbigay tayo ng inspirasyon. Kaya ito nga, isang inspirasyon naman mga tugang na sa satuyang Ebanghelyo, madadangugta na kita magtaong inspirasyon sa satuyang mga tataramon. Sabi nga ni, pagkaaga hanggang pagkaudto, hanggang pagkabanggi, sa oras na buhay kita, oras na gising kita, nagtataram kita, dapat ang satuyang mga tataramon, sunakatatao ning kaginhawahan. Bakos itong tataramon na nakakapadepress, lalo sa panahon ngunyan. Ang importante ngunyan, so ito bagang nakaka-inspire, nakaka-uplift. Yan. Alam mo, ngunyan, ang satuyang Ebanghelyo mga tugang, ay hali sa Ebanghelyo ni San Marcos. Okay? Kabanata 7, talata 31 hanggang 37. Noong panahon iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro. Okay? Ang Tiro mga tugang ay lugar na kung saan ito po ay lugar ng mga pagano. Dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, yung Decapolis, 10 cities. Deca means 10. Polis means city. 10 cities. Ito po ay lugar ng mga hindi Hudyo, mga pagano kung tawagin. Dinila sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. So in other words, may nagdala sa kanya. Yun ang hapot ko sa inyo mga tugang. Kailan mo ba dinala ang kapatid mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, kaibigan mo, kay Kristo? Dinadala ba natin sila kay Kristo o nilalayo natin sila kay Kristo? Pwede nagsisermon ka? Dayman, nagpaparumdum sana. Kita baga, mga Kristiyano, digdi sa Pilipinas, sabi nga, mga kadakulo ng Kristiyano. Pero ilan sa mga Kristiyano ang nagdadara kay Kristo sa ibang tao? O sabihin sa mga tao, dinadara nila kay Kristo. Yan ang nangyari sa Ebanghelyo. May mga tao na may kapansanan tulad ng pipi, okay? Bingi. Dinala nila kay Kristo. Okay? Inilapit nila kay Kristo. At ipinatong ang kanyang mga daliri sa kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan.
Yan ay mahalin natin. Bakit? Yung mga tao kasi, hindi naniniwala. Kaya nga, dapat ilayo mo yung mga taong hindi naniniwala, parang yung tao ay hindi makontaminate ng kanilang disbelief. Yun. Nakakahawa yan eh. Parang sipon yan. Kaya nga, lumayo ka sa mga may sipon. Parang hindi ka mahawaan. Importante. Anong nangyari? Nilayo ni Jesus. Okay? Sa mga tao, yung may kapansanan at isinuot ang kanyang daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Ay nako, parang albularyo? Ikaw ba gagawin mo ba ito? Para bang, Father, ayaw ko magpabaksin kasi, alam mo, sabi, pag nagpabaksin ako ng galing sa China, magiging Chinese ako. Ganun ba? Pag nagpabaksin ako galing sa Russia, magiging, ako, Father, magiging Russian ako. Hindi naman ganun po, Yun. Ginawa ni Jesus, kung ilagay natin ang ating mga sarili, kung ikaw, yung bingi at pipi, hahayaan mo ba na yung lura ni Jesus ay ilalagay sa dila mo? Siguro, mandidiri ka. Hindi. Pero dahil sa pagtiwala, makikita natin, pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga sa sinabi, Ephata. Ang ibig sabihin, mabuksan. At narinig nito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao, na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit, kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nangilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Yan, napakaganda ang comment. Ang comment nito. Yung, anong buti ng lahat niyang ginawa? Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Yun, napakaganda mga kaibigan. Ito ang salita ng Diyos. Ay salita sa araw na ito ng Biyernes mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, talata 7, kabanata 7, talata 31 hanggang 37. Na kung saan, una, may nag-akay sa pipi. Dinala nila kay Kristo. So mga kaibigan, napakaganda ito. Kailan natin, dinadala ang mga tao kay Kristo? May share ko lang sa inyo mga kaibigan, nung bata pa ako, kahit ngayon, ganun pa rin ginagawa ko. Pero naalala ko, ng grade 5 ako, grade 5, naalala ko, nag-aral ako sa Tigaon North Central School. Okay? Sa Tigaon noong 1968. 1968, Father. Gurang ka na. Iyo. Nung grade 5 ako kay ito, sabi ko sa mga amigo ko, magdumang kita sa simbahan. Okay? Niyaya ko sinda. Niyaya ko. Nagsimba kami. So yun, alam mo yun lang naman, pagyaya. Sa atin, saan ba natin niyayaya mga kaibigan natin ngayon? Okay? Kailan mo ba niyaya sa simbahan? Kailan mo ba niyaya na magdasal? Siguro ngayon, halika. Total, Chinese New Year, kumain tayo. Pwede rin yun. Pwede rin. Kung yayayain mo sila. Okay, pero sana, iyayayain natin sila, akayin natin sila sa landas ng kaligtasan. Kasi, minsan, ang nangyayari, hindi natin sila naakay, hindi natin sila nadadala kay Kristo, kundi nadadala natin sila sa impyerno.
Sa ano na pa sinasabi na dadala sa impyerno? Sa kasalanan. O halimbawa, mayroong isang kaibigan ka. Halika. Okay? Saktan natin siya. Hindi. Biruin natin siyang masakit. Nagpadala ka naman. Sumausaw ka sa usapan. Ano nangyari? Hindi nakasakit ka. Yun. Hindi ka nagiging hindi ka hindi mo nadadala, dahil mo nadadarasin na kay Kristo. Okay, nakakasakit ka. Okay, and importante, darahon natin sinda kay Kristo na parang gumaling. Hindi sila masaktan. Yan. Kaya, alam mo, pwede kayong mag-share, mga tugang, sa sakuya. Pwede ka mo mag-share. Sabi ni Sally Salar, Happy Chinese New Year, Father. I'm always listening to your program. Thank you very much, Sally. Okay, ng Samar. Sally Samar ng Pilar, Sorsogon. Okay. Importante mga tugang yan na habang kita nabubuhay, unyan, assignment naman ni Father Butch, nga magiging maray ang sa tuwing hapon, kung ngunya na aldaw, may madadara kita. Miski sarong tao sana. Bako man, permin dadaro mo sa simbahan, dahil madara mo lang sa marahin na buhay. Okay? Paano mo siya madadara sa marahin na buhay? Sa matanos na buhay? Siyempre, sa imong marahin na pamumuhay. Sa example mo. Yan. Magayon na importante baga sa buhay yan. Nagiging kang kasangkapan ng Diyos. Tulad itong, yung buhay ng paralitiko. There was a time, mga tugang. So, paralitiko. O paano nakalakad yung paralitiko? Kasi may mga amigo siya na nagdara sa iya duman sa kagurangnan. Dinara niya. Kaya, in other words, nagtabang. Yan, baga importante. Magtabang kita. Aloy ko ng pigo para sabi ko, itong panahon pa, sabi ko, sa halip na magtabag, alam mo tabag? Tabag baga, nagkukua. Alam ba kung nagtatabag, kundi magtabang. Minsan nahiling ko sa handaan, natabang yan. Halimbawa, may handa ng lechon, matabang siya. Ako na sir, matadtad kang lechon. Ako na, matabang siya. Pero palan, pakatapos, nagtabag. Tinabag sa lechon, at tinawsa na, nilagay sa na duman, so payo, so mga mayo na, dinara, may basket pala. Bako, dahil nagtabang, kundi nagtabag. Kasi sulit-sulit, bakit ka konti lang yung nilagay sa lamesa? Bakit ka konti lang yung lechon? Yung pala tinabag. Yun. Dahil ka nagtatabang. Nagtatabag ka. Tabag ka ng tabag. Nagkukua. May data yan. Dahil mo na ilalapit. Dapat ang importante magtabang. Okay? O sabi ni Ninyo Paolo Banyaga, kumusta ka na, Nonoy? Okay, nagdadahog siya. Okay, sabi niya, we love you, Father. Thank you. Happy Chinese New Year. Okay, ninyo, tama yan ninyo, magtabang ka. Miski sadik ka pa, miski high school ka pa sana, magtabang ka. Maray baga ang may naitatabang. Okay, yung may itatabang. Kasi pag nagtatabang ka, okay, na ilalapit mo sinda kay Kristo. Okay? Na alam mo minsan, hindi naman dapat sabihin mong, madumang kita magsasimbahan, magdasal kita. Minsan, ang gibuhon mo muna, so ito mga tinatawag na mga pangtao. Bako muna sa mga, sabihin rin, makadiyos na bagay. Kundi, kahit sa mga makataong bagay, mga makataong gawain, yan ang gibuhon ta muna. Kunyari, may mga magtabang ka sa mga taong nangangaipo. Okay? Kung kulak sa pader, dahil meron akong kwarta, paano ko makakatabang? Alam mo yung mga tugang, bako may sana sa kwarta ang pagtabang. May mga tao dyan na dahil mang kwarta, pero matabangon. Bakit? Ang ginigibo ninda, itinataon ninda, so sa yung oras ninda, itinataon ninda, ay narunduman ko kay ito panahon. Kay itong panahon, dahil na nga, ngunyan,
Ang panahon katong bayanihan spirit. Okay? Bayanihan spirit, nagtatarabang-tabang. Actually, di sa Bicol, igwang apod kaan. Kaya ito naman sa Tigawon, Camarines Sur, ang apod sa muya kaan, rabos. Mani, alam mo yung rabos, mani? Rabos. Iba nga nagpapakakanon mo sa nasinda, okay, di mo sila babayaran. Matarabang yan, mabuhat kang ining harong, magibo kunyari ka itong, susabuya ka ito naman sa tinawagan sa Tigawon, igwa kaming ginibong resort, okay, may waterfalls kasi duman. So, nagibo kami ng parang, parang karigusan. Paano ito nagibo? Dahil mabinayaran ko nagrabos. Ang tawag, rabos. Parang magibo kang gabos. Rabos. Dahil ko lang araw ko ng salitang rabos. Pero yan ang narumduman ko. Ang apo dinda, magrabos kita. Magtarabang-tabang kita. Sa Pilipino, ang apo kan, bayanihan spirit. Yan importante. Kaya nga, mahiling ta yan ang pagtatarabang-tabang. Yan. May nag-text sa kuya si 5478. Good PM. Pag tayo nakaakay para kay Kristo, lakas anghel ang magpupuri kay Lord at ating laksa anghel ang magpupuri kay Lord at ating kasalanan ay pinatawad na ni Lord. Tama yan. Dapat umakay tayo. Akayin natin ang ating mga kapatid, ang ibang tao sa Diyos. Yan ang importante. Akayin natin. Pero paano natin maaakay? Okay? Sabi ko nga, ang unang gawin natin sa pag-aakay sa Panginoon ay pagtulong. Okay? Pagtulong. Paano siya matutulungan? Ulitin ko, ang pagtulong, ang pagtabang, ay hindi lang naman sa pamagitan ng pagtaon ng kwarta. Okay? Halimbawa, anong kakayahan mo? Anong maidudulot mo? Ano bang yung maibibigay mo? Maibibigay mo ng panahon, maibibigay mo ng kakayahan mo. Yun. Yun naman ang importante na maiakay natin para may sinasabihin, ay parang nakikita ko ang Diyos sa iyo. Yun. Hindi ba? Magayon ng baga sa charismatic. May kanta, oh, I love you in the love of the Lord. Oh, I can see in you. Yun, I can see in you the glory of the Lord. So, nahiling ninda. So, ibig sabihin, ang Diyos kasi deta nahiling. Si Kristo, deta na nahiling hunyan. Kaya itong pada po ng mga alagad, nahiling nila si Kristo. Pero, dapat kita mga Kristiyano, nahiling si Kristo sa satuyang mga tataramon, sa tuyang mga ginigibo. Yan. Importante mga tugang na yan. Nahiling natin. Okay? Nahiling, ay, siguro nga. Kaya sabi nga ni Kristo, sabi ko kasabag ko nga na people may know that we are the followers of Christ, tayo mga tagasunod ni Kristo, if we have love for one another. Kung may pagkamuot kita sa lambang saro, may pagkamot kita sa sadiri, may pagkakamot kita sa lambang saro, pagkamot sa Diyos, yan ang importante, maipahiling ta. Kasi ipahiling kundi nahiling, magiging parang butas nila. Sasabihin, wala naman kami nakikita Kaya dapat ipakita yan. Hindi lang ipakita, iparinig pa. Yan. Kaya nga, magayon ng baga, sabi nga, we are the signs of Christ. Kitang mga Kristiyano, kita ang mga, sabi nga, panalmingan ni Kristo. Nahiling sa tuya Kaya minsan, habok ko maging ganyan, tulad ng habok ko mang-arog kasi, siya pa naman Kristiyano, arog pa lang ka, habok ko. Yan mga, kaya nga sabi nga duman si Mahatma Gandhi, may sinabi one time, I love Christ, okay, but I do not, I like Christ, I love Christ, but I do not like the Christians. Because nga, hindi na nahiling si Kristo sa mga Kristiyano. Yun.
Kaya, is skandal. Kaya nga, yan importante, ang hapot kasi ngunya na aldaw, na pinag-urulayan ng mga tugang, paano natin maaakay ang lambang saro kay Kristo? Yan. Okay? O, halimbawa, digdiho sa milagro sa Ebanghelyo, okay? Yung pipi, mula nang siya'y nakapagsalita, anong ginawa niya? Ang lagi niyang sinasabi ay yung mga salita na bibigay ng inspirasyon. Yan importante mga tugang. Sabi nga ni 5478, makikita po sa atin si Kristo, be a good example to others. Tama. No? Maging example kasi ang problema ko niyan, kulang. Sabi nga ni Pope John Paul II, Santo Papa yan, naging santo. Santo na. Santo Papa na, naging santo pa. Santo Papa. Pope John Paul II, Saint JP, Saint John Paul. Sabi niya, sa panahon ngunyan, we do not need teachers. We do not need preachers. Itong panahon ito, hindi na kinakailangan yung mga bla 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 bla, ang gagaling na magpahayag. Hindi kailangan yon. Ang kailangan ngayon, mga tagapagpatotoo. Okay? In other words, in English, witnesses who will testify. Okay? Yan ang importante. Who will testify not through their words, but through their works, through their actions. Yan. Kasi sabi nga, actions speak louder than voice. Even the blind can see the kindness of the person. Okay? Ang importante, kahit bulag yan, nakakakita yan sa kabutihan ng tao. Yung kabutihan, yan, sana mga kaibigan, ang dalhin natin. But anyway, mga kaibigan, sa Lunes, maghirilingan kita giraray. Importante na, sana ngunya na aldaw, may oras pa. May oras pa, mga kaibigan. Okay? Ngunyan, 2 minutes before 2 o'clock, may oras pa na magdara kita. Dalhin natin ang lamang isa kay Kristo. Paano? One practical example. Ipaganji mo siya. Pray for that person whom you hate. Galit na galit ako, Father, sa kanya eh. Okay? Kung galit na galit ka sa taong yan, dalhin mo siya kay Kristo. Hindi ka na magagalit. How? Pray for that person. I do that. One time, galit na galit ako doon sa taong yun eh. Pero, an inspiration came to me. Sabi sa akin, ng inspirasyon, sabi ng Espiritu Santo, Butch, salit na magalit ka sa kanya, dalhin mo sa akin yung taong yan. Pray for that person. Pinagdasal ko siya. O di nawala yung galit ko sa kanya. Yan ang mahalaga. Okay? So, dalhin natin. Pray for that person. Ipagadji mo siya. Kasi, remember, you cannot change the person, but you can change yourself. Mga kaibigan, tayo po muna ay magpangadji, kasi ito yung pangadjion na San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mahukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabo sa naginanyog kasatuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Sana naging marhay ang satuyang aldaw, naging marhay ang satuyang hapon, kaya para yun tapagayang gibuta ning marhay. Okay? Make it good. Sabi nga sa English. Okay? Maggibo kita ning marhay. Kapag maggibo kita ning marhay, maiaakay natin ang sinuman kay Kristo.
Let us bring people to Christ. Okay, dalhin natin sila kay Kristo sa pamagitan ng pagdarasal para sa kanila, paggawa ng kabutihan sa kanila, at pagsasabi ng kabutihan sa kanila. Gumawa kita ng kabutihan. Sabi nga sa Bicol, gumibo kita ning anuman ikararahay. Ini pong muli si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi na nagsasabing, stay safe and I love you. Thank you and bye-bye-bye. Spirit in my hands that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Umuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen.